Mga kapatid, ito, di ba tinalakay ni Apostle Dong noong nakaraan yung 6 keys of harvest, which is natalakay niya na yung tatlo. Yung una ay yung seed, which is the Word of God. Yung pangalawa naman is yung soil, which is yung puso mo. Turo mo yung puso mo, yung puso ko. Yung puso ko. Yung puso naman ang katabi mo, sabihin mo, yung puso mo. Yung puso mo, yan ang soil ng Panginoon. Amen. Yung pangatlo naman, tinuro din na sa atin ni Apostle, sinare niya sa atin yung season. Ayun nga yung panahon ng tag-init at panahon ng tag-ulan. Siyempre, di ba, hindi naman po pwedeng puro init lang. Kasi kapag puro init lang, magiging tuyo yung lupa, di ba? At malalanta yung pananim. At hindi na naman po pwedeng puro ulan lang. Kasi baka naman malunod. Diba? Baka malunod at mamatay. Ganon din sa atin, diba? Hindi pwedeng blessings lang ng blessings yung ibibigay ni Lord sa atin. Baka kapag puro blessings ng blessings yung ibinigay ni Lord sa'yo, hindi mo na siya makita. Kasi nalunod ka na ng blessings. Amen? Hallelujah. At ngayon mga kapatid, dadako na tayo sa pang-apat na key para mag-harvest tayo. Pang-apat na key to harvest, which is yung service. Service paglilingkod. Amen? Hallelujah. Yung paglilingkod, mga kapatid, hindi lang to paglilingkod sa Panginoon. Diba? We must serve each other. Hindi tayo po pwedeng naglilingkod sa Panginoon, pero hindi tayo naglilingkod sa pamilya natin. Hindi tayo po pwedeng maglilingkod sa Panginoon, pero hindi mo pinaglilingkuran yung mga kapatiran mo sa Panginoon. Diba? Hindi po pwedeng maglilingkod ka sa Panginoon, kay Lord lang ng kay Lord, pero yung church, hindi ka naglilingkod sa church, wala kang ginagawa sa church. Diba? The Lord wants a member. The Lord wants a stewardship, not just an attender. Amen? Hallelujah. At ngayon mga kapatid, malalaman natin kung ano nga ba yung process ng harvest. Ito yung sinabi ni yung nakaraan. Una is yung choosing the right seed is fundamental, which is the Word of God. Totoo naman, di ba? Kapag nagtatanim tayo, pipili ka ng magandang binhi. Pipili ka ng magandang buto. Siyempre, alangan naman itanim mo yung hindi magandang buto o yung hindi magandang binhi. Malamang yung magiging bunga niya ay hindi rin maganda o masamang binhi rin yung magiging bunga niya. Mga kapatid, sa buhay natin, we have two kinds of seed. Inaaral ko to, sabi ko, ang bigat talaga niya kasi, oo nga, noong una, sabi ko, seed, yung unang seed, which is the Word of God, di ba? Itong unang buto, na binigay sa atin ay galing to sa Panginoon. This is the Word of God. This is God-breathed. Yung unang buto. Yung pangalawa naman, sinabi din doon, ito yung pangalawang buto na kung saan this is a worries of life and the deceitfulness of wealth. This is the love of money. Di ba kaya nga ang ginagawa ni Satan, kapag nagtanim si Lord sa puso mo, ang ginagawa niya bago pa yan matanim, hinahablot niya na. Hinahabot niya, ninanakaw niya at pinapalitan niya ng worries of life and ng deceitfulness of wealth. Pinapalitan niya ng love of money. This is the other seed na meron tayo. Kaya dapat kung magtatanim tayo, ang itanim natin ay yung Word of God. Kasi kapag ang itinanim mo sa buhay mo, kapag kinulang ka sa salita ng Panginoon, ang dadami sa'yo ay words of life. Hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Hindi ka na magkakandaw-gaga kung ano bang uunahin mo sa buhay. Kung mag-aaral ka ba o maglilingkod ka. O kasi mo pa yung boyfriend mo o yung girlfriend mo. Litong-lito ka na kasi nga, puro words of life ka na. Kaya kailangan unahin mo muna ang itatanim mo sa buhay mo is the Word of God. Choosing the right seed is fundamental. Hindi ito basta-basta kailangan lang magtanim. It's a must. It's fundamental, essential. Kailangan talaga siya. Pangalawa, good soil is essential for healthy plant growth, which is our heart. Totoo naman, kailangan din kapag magtatanim ka, maganda yung puso. Di ba? Kailangan maganda yung lupa, kailangan mataba yung lupa. Alam nga naman nagtanim ka sa tuyong lupa and you are expecting na malagong bunga. You are expecting, di ba, sige, isipin mo, oo, malagong dahon, maraming stem and yet walang bunga. Di ba? Kapag magtatanim ka, dapat nandoon sa may maganda at matabang lupa. Tama naman, ay essential talaga. Yung good soil is essential sa pagtatanim natin. Diba? Kamustahin mo yung puso mo. Heart, kamusta ka?
Kamusta ka? Di ba? Tanong mo yung heart ng kapatid mo. Kamusta? Kamusta ka dyan? Kamusta ka dyan? Di ba? Amen. Dapat, yung puso mo is a good soil. Specific sinabi, good soil. Di ba? Hindi ko naman to sinabi, nandyan yan eh. Good soil. Specific sinabi ng Panginoon, good soil ang kailangan. Hindi pwedeng tuyo, hindi po pwedeng sobrang basa din, malulunod naman. Di ba? Ganun din kapag nagtatanim tayo, kapag nakikita natin na yung tinanim natin, parang nagkakaroon siya ng mga tuyong dahon, inaalis natin. Kapag nakita natin yung mga tinanim natin, nagkakaroon ng mga ligaw na damo, inaalis dapat yan. Ganon din si Lord sa buhay natin. Kapag may tinanim siyang salita sa buhay natin, at nakikita niya na parang may natuto yung mga dahon sa atin, at pag nakikita niya na parang may mga tumutubong ligaw na damo sa buhay natin, inaalis yun ni Lord. Inaalis yun ni Lord para makahinga ka, para mag-grow ka, para lumago ka, para mamunga ka. Kaya inaalis ni Lord yung mga ligaw na damo sa buhay mo. Diba? Kaya minsan yung God's no, hindi naman porket sinabi ni Lord na no is hindi ka na niya mahal. Hindi naman porket pag-no si Lord sa mga kahilingan mo, sa prayer mo, ibig sabihin nun wala na siyang paki sa'yo. Minsan nga yung no ni Lord talaga, yun yung nagliligtas sa atin. Yun yung naglalayo sa atin sa kapahamakan. Amen? Pangatlo naman, the process of harvest, which is yung season. Diba? In season, you must continue to nurture your seeds. Kailangan na alagaan mo yung buto, yung binhi na itinanim mo, diba? O itinanim mo siya, syempre sa tag-araw at sa tag-ulan, i-check mo siya. Kaya nga si Lord, ganun din ginagawa niya sa atin eh. Diba? Chine-check niya tayo sa tag-araw at sa tag-ulan ng buhay natin. Chine-check niya tayo every season of our lives. At sa pag-nurture ng seeds natin, kailangan meron tayong pasensya. Meron tayong pasensya. At sa pagpapasensya natin, sa pag-aantay natin, kailangan nagpe-prepare din tayo. Kailangan may bagay tayong ginagawa. Hindi lang tayo basta nag-aantay. Di ba? Di ba, halimbawa, ikaw nagtanim ka ng halaman. Nagtanim ka ng halaman sa inyo. Tapos, tititigan mo na lang ba yon ng ilang buwan? Hindi mo naman pwedeng titigan mo na lang yon ng ilang buwan. Malileft behind mo yung family mo, na kailangan ka din ng family mo, malileft behind mo yung church mo, malileft behind mo yung brothers and sisters in Christ mo. Kaya kailangan sa pagtatanim ng salita, sa tinanim ni Lord sa atin na salita, kailangan marunong din tayo mag-intay. Marunong tayo maghantay kung kailan ba darating yung blessing natin. At sa pag-aantay natin, dapat nagpe-prepare tayo, di ba? Dapat meron tayong exultant confidence, di ba? Sa pag-aantay natin sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Ganun din mga kapatid, ito na tayo dadako sa pang-apat kung ano ba yung process of harvest, which is yung service. Being a servant. Being a servant. Di ba, ganun din eh, di ba, alam mo mga kapatid, di ba ang nagtatanim, nag-e-expect siya ng paglago. Nag-e-expect siya ng paglago sa tinanim niya. Alam mo mga kapatid, ganun din tayo. Nag-e-expect din tayo, we as a seed, di ba yung seed? Kung ikaw yung itinanim, nag-e-expect ka rin. Ikaw nag-e-expect ka rin na in-nurture ka, na alisin yung mga weeds or yung mga thorns sa buhay mo. Di ba nag-aantay ka rin? Nag-aantay ka rin, ikaw mismo nag-aantay ka na mamuna ka. Kaya kailangan meron tayong patience. At sa paglilingkod natin, kailangan mag-provide tayo ng consistent support and positive reinforcement. Diba? Sa paglilingkod natin sa Panginoon, kailangan maglingkod tayo sa mga kapatid natin. Kailangan naglilingkod din tayo sa pamilya natin. Kailangan nagpo-provide tayo ng consistent support sa pamilya natin. Hindi po pwedeng nagsusupport ka sa church and yet hindi ka nagsusupport sa pamilya mo. Magkakaroon ng imbalance sa buhay mo, which is kailangan balance yun. Diba? Kasi binigyan ni Lord sa'yo eh. Pagkatiwalaan ka niya. Halimbawa, pinagkatiwalaan ka niya ng maliit na halaga. Pagkatiwalaan ka niya, ibahagi mo to ng sapat at ng pantay-pantay. Kailangan mag-provide ka ng, diba, positive reinforcement. Halimbawa, dito, ginawa to ni Apostle sa atin sa mga kabataan natin. O di kaya sa mga graduate, ganyan. Ang ginagawa ni Apostle, talaga nakikita ko sa kanya na ginagawa niya to na, diba, pag halimbawa, graduation, di ba? Graduation, di kaya merong nakapasok sa with honors, yung ganyan. Ang ginagawa ni Apostle, nagpo-provide siya ng reward. Kasi nakita ni Apostle, nakita niya na
nagsikap ka, nakita niya na ginawa mo yung best mo, kaya ka nga nagkaroon ng achievement, kaya ka nagkaroon ng reward. At yung reward na yon, 'di ba? Reward na nga yung with honor ka, reward na yung nakagraduate ka, and di-rewardan ka pa panibagong reward pa, 'di ba? Yung bibigay pa para sa iyo. Kailangan 'di ba sa isa't isa, mag-provide tayo ng suportahan natin yung isa't isa. Hindi po pwedeng puro kwentuhan lang ng kwentuhan. Hindi pwedeng fellowship lang ng fellowship. Parang puro saya lang ng saya. Pero hindi mo naman tinutulungan, hindi mo naman sinusuportahan yung kapatid mo. Hindi mo naman pala siya ini-encourage. Amen. Pangalawa, service. Sa paglilingkod, we must provide strength and encouragement in times of difficulties. Totoo naman sa paglilingkod, di ba kasi minsan talaga hindi natin maiiwasan, dumarating talaga tayo sa panahon o sa pagkakataon na napanghihinaan tayo. Di ba? Pinanghihinaan tayo minsan yung sino dito yung dumating sa punta na parang nawawala ng gana kay Lord. May ganun talaga sa paglilingkod, may ganun talagang season. May mga ganun talaga kasi 'di ba lalo na kapag yung mga month of October, November, tinatawag yan na Hell Week sa mga college. Ang October, November tinatawag yan na Hell Week kasi sabay-sabay yung exams tapos yung pasahan ng mga requirements, kaya tinatawag yan na Hell Week, di ba? Kaya kailangan tayo magpo-provide tayo ng encouragement sa isa't isa. Kung nakikita mo na nahihirapan yung kapatid mo, tulungan mo siya, palakasin mo siya, patatagin mo siya, kasi itinuro sa atin yun ng Panginoon di ba? Yung prophetic prayer natin, di ba? Kailangan natin ipatatagin mo yung pananampalataya niya, i-comfort mo siya, palakasin mo siya, di ba? Ipag-pray mo siya. Kailangan i-encourage mo siya na sa kabila ng pagsubok, hindi siya nag-iisa. Di ba? Merong ikaw at higit sa lahat, merong Panginoon, merong Diyos na nandyan para sa iyo. Amen? Di ba? Pero paano nga ba tayo maglilingkod? How do we serve? How do we serve God? How do we serve others? How do we serve our church? And how do we serve our family? Kasi di ba sinabi na sa atin na, oo nga, i-encourage nyo yung isa't isa. Palakasin nyo yung isa't isa. Pero paano? Paano ko siya gagawin? Paano ko nga ba paglilingkuran yung Panginoon? Paano ko paglilingkuran yung ibang tao? Paano ko paglilingkuran yung church and yung family ko? Sabihin mo, how? Amen. Hallelujah. Ito mga kapatid, masakit talaga ito. Ready na ba kayo? Masakit. Kasi kahit ako, apostle talaga, grabe nasasaktan ako talagang habang inaaral ko to talaga, kasi mabigat talaga siya. Kasi sabihin mo sa katabi mo, mag-ready ka na. Tatamaan ka talaga. Oo. Ready mo na talaga kasi tatamaan ka talaga. Game? Ready na. Sige, Tito Joey, saliwa talaga, masakit talaga to. Ako tinamaan ako dito. Sometimes we did not encourage, instead we become a stumbling block. Masakit talaga siya. Minsan may mga, 'di ba, akala mo na-encourage mo siya. Akala mo na-encourage mo siya, pero yung totoo pala, you became a stumbling block. Ikaw pala yung naging katitusuran niya. Akala mo nag-encourage ka sa kanya kasi nagbigay ka ng word. Pero ang kailangan pala niya ay makikinig lang. Ang kailangan niya makikinig, mauunawaan siya. Pero ang ginawa mo, hindi pa siya tapos. Nagsalita ka na. Ang kailangan niya pala makikinig, pero nagsalita ka na, kinut off mo na kaagad siya. You became a stumbling block. Nagiging katitisuran ka niya. Diba? Imbes na encourage mo siya, naging katitisuran ka pa. Diba? Which is hindi naman dapat sa paglilingkod, hindi tayo dapat katitisuran. Dapat tayo ay kalakasan sa bawat isa. Hindi tayo dapat yung naghihilaan pababa. Hindi tayo yung dapat naghihilaan pailalim. Kundi tayo naghihilaan paitaas, palapit sa Panginoon. Diba? May mga pagkakataon talaga na ganito diba? Akala mo talaga na-encourage mo siya, ganyan. O halimbawa, North, kapag si EJ, nakikita mo, nahihirapan, naguguluhan, o pakiramdam mo parang wala siyang direksyon, tulungan mo siya. Tulungan mo siya. Kasi ibig sabihin nun, may parte sa buhay niya na hindi niya naiintindihan. May parte sa buhay niya na hindi niya nauunawaan. Tulungan mo siya, i-encourage mo siya. Ganon din Kuya JR. Kapag nakikita mo si EJ na nahihirapan, tulungan mo siya. Huwag mo siya i-discourage. Huwag ka maging stumbling block sa kanya.
Makikita mo yung kapatid mo, nanghihina na nga siya. Nanghihina na nga siya, and yet magiging stumbling block ka pa, magiging katitisuhan ka pa, lugo-lugo na nga siya, hirap na nga siya, dinikdik mo pa siya pailalim. Di ba dapat ang pailalim natin sa presensya, palaliman ng foundation kay Lord, hindi palaliman, pataasan, pagalingan, patagalan. Hindi ganun ang paglilingkod sa Panginoon. Romans chapter 14 verse 13. Huwag na tayong humatol sa isa't isa. Huwag rin tayong maging dahilan ng pagkatisod o pagkakasala ng ating kapatid. Diba? Huwag na nating hatulan yung isa't isa. We are not perfect. O, sino ang perfect dito? O, sige, ikaw na, dito ka na. Palit kaya kayo ni Lord, perfect ka eh. Diba? Diba? Palit kayo ni Lord kung perfect ka pala. Walang perfect sa mundo. Huwag tayong humatol sa isa't isa. Huwag kang maging dahilan ng ikakatisod niya. Kasi kaya nga tayo pinagsama-sama. To encourage one another and to build one another. Diba? Not to discourage one another, not to kick out one another, papalayo, diba? Sa presence ni Lord. Diba? Huwag tayong humatol sa isa't isa talaga. Kasi talaga minsan akala talaga natin na-encourage natin siya. Diba? Yung pala hindi mo siya na-encourage talaga. Diba? Halimbawa, nagsabi siya sa'yo na ate o kuya, baka po hindi muna ako hindi ako makapag-contribute, ganito. O baka ate, baka hindi ako makapunta, di ba? Kasi, mali mo, meron talaga siyang mahalaga din gagawin. Pero mas mahalaga naman kasi talaga yung Panginoon. Pero sa mga pagkakataon na ganun, wag mo naman agad-agad i-judge yung kapatid mo. Di ba, halimbawa, nagsabi siya sa'yo ng word lang na baka hindi po ako makakapunta kasi meron akong nararamdaman. Mamaya akala mo sakit. Di ba? Pero yung sakit pala niya, yung sugat pala niya, sa loob pala. Hindi pala siya sa labas. Kaya wag tayo basta-basta agad nag-judge. Wag tayo basta-basta agad nagbibitaw ng salita. 'Di ba? Imbis na i-bless mo siya, i-encourage mo siya, 'di ba? Ginagawa mo, kini-curse mo pa siya. Wag natin i-curse yung isa't isa kasi hindi tayo nilikha para i-curse yung isa't isa, but to encourage and to build up each other. Pangalawa, sometimes our service is good outside but inside the heart has a wrong motive. Totoo naman talaga. Sabi ko sa inyo, masakit talaga eh. Nakikita mo, 'di ba? Nakikita mo dito ang ganda-ganda, nakakut, nandiyan nakatayo, naka-stand firm. Ang galing niya mag-gitara, ang galing niya mag-drums, mga ganyan. Ano yung pakiramdam? Ang ganda niya. Pili mo ano siya, role model siya. Pili mo example talaga siya. Head siya sa'yo. Pero 'di ba, pag hindi mo pala nakikita, yung loob pala is bulok. Mali pala yung loob. 'Di ba? Oo, may uod pala sa loob yung puso. Ma-check mo nga 'yan. Baka mamaya meron diyan may uod diyan sa 'di ba? May mali pala, 'di ba? May uod pala diyan sa puso mo. Mayroon ka palang maling motibo sa puso mo. Sa paglilingkod, mga kapatid, dapat pure yung intention natin. Kasi tinawag tayo ni Lord na pure yung intention nga sa atin. Kaya we must serve the Lord and we must serve each other with purity. Kasi tinawag tayo ni Lord with purity, with sincerity. 'Di ba? Makasalanan ka pa, tinawag ka na niya, pinili ka na niya, minahal ka na niya, 'di ba? Tapos ikaw maglilingkod ka sa kanya ng hati ang puso mo. 'Di ba? Di ba? Hati yung puso mo. Di ba? Di ba? Ang ganda dito. Ang ganda dito, pero pag ganyan, di ba? Ang ganda. Kailangan yung motibo natin is maganda. Nakita niyo naman, sa harap niyo, maganda, di ba? Dapat maganda yung motibo natin. Kailangan meron tayong mataba at magandang puso. Amen. Sabi ni Shanti, pag sabi ni Shanti maganda, yung mataba, gawa na din. Amen, hallelujah. Kailangan meron tayong magandang motibo sa paglilingkod. Kailangan pure yung intention natin sa paglilingkod, di ba? Totoo talaga yan. Sometimes yung paglilingkod mo, ganun din naman eh. Minsan dumating din ako, mga kapatid, inaamin ko po. Minsan dumating din ako sa ganito na, parang, sabi ko na,
ay magbibigay. Halimbawa, lalo sa offering, ganyan. Minsan, dati, nung hindi ko pa nauunawaan, nag-expect ako na, ay, magbibigay ako ng offering kay Lord. May ibibigay pa siya sa akin. Hindi siya sumali. Mali pala yung motibo ko. Mali pala yung motibo ko ng pagbibigay ng offering kay Lord. Ang pagbibigay pala ng offering is because you are blessed. Pinagpala ka na, ibabalik mo na lang yung portion na, ibibigay mo na lang ulit kay Lord yung portion na yun kasi binas ka niya. You are blessed beyond. Pinagpala ka niya, hindi dapat maglilingkod ka sa Kanya, di ba? Kasi nakagawa ka ng kasalanan, kaya maglilingkod ka sa Kanya. Kailangan maglilingkod ka sa Kanya in every season, no matter kung ano ang season ng buhay mo. Santiago chapter 4, verse 2 to 3. Sabay-sabay nating basahin. 1, 2, 3, fire! Hoy! Aray ko. Amen. Hallelujah. May mga ninanais kayo pero hindi nyo makamtan. Kaya handa kayong pumatay dahil dito. Hindi mo siya pinapatay physically, but you are killing him or her spiritually. Diba? May mga gusto kayong makuha at kapag hindi ito nangyari, nag-aaway-away kayo. Lahat kayo gusto nyong i-please si Lord. Lahat kayo gusto nyong maranasan si Lord. Lahat kayo gusto nyong na may mabago sa buhay nyo. And yet, pagtayo nyo dito, oo, some of you, merong pure intention sa paglilingkod. And yet, yung some, meron ding ibang intention. They are not to please God, but to please other people. To showcase their talent. To showcase their talent sa ibang tao and not to the Lord. Ba't kanina ba nanggaling yung talent na yan? Kay Lord yan nanggaling, kaya dapat kay Lord mo yan gagamitin. Kaya kailangan si Lord yung ipiplease mo sa talent mo. Amen? Di ba? Kaya ganun din minsan talaga, hindi sinasagot ni Lord yung prayer natin. Kasi mali yung motibo natin. Di ba nagpe-pray tayo na Lord, i-bless mo ko, payamanin mo ko, ganyan. Kaya hindi ka pa pinapayaman ni Lord kasi mali pa yung motibo mo. Mali pa yung puso mo. Baka kapag binigyan ka na ni Lord ng blessings ngayon, matahin mo na yung iba. Maliitin mo na yung iba. Di ba? Kasi ito ka na, hindi ka na ma-reach. Hindi ka na ma-reach kasi you are blessed. Di ba? Sa sobrang blessed mo, nalulunod ka na sa pagpapala, hindi mo na nakikita yung iba. Lunod na lunod ka na sa salapi. Kaya wag nyo i-claim mga kapatid, di ba yung sinasabi na alipin ang salapi? Ito mga kapatid, may kilala kong ganito, totoo talaga. Kiniklaim niya na alipin siya ng salapi. And time comes, alipin siya ng salapi. Yung anak niya nagkasakit. Nung nagkasakit yung anak niya, lahat ng salapi, lahat ng itinatago, ubos. Alipin ka ng salapi. Kiniklaim mo na alipin ka ng salapi. Nag-church ka, naglilingkod ka sa Panginoon, wini-worship mo si Lord, and yet kiniklaim mo na alipin ka ng salapi. Mali yung motibo. Binless ka ni Lord, tapos sasabihin mo, alipin ka ng salapi, minamaliit mo na, minamata mo na yung iba na mas mababa sa'yo. Huwag natin titingnan mga kapatid, yung sarili natin bilang higit o mas tanyag. Huwag nating naisin na maging tanyag tayo o na mas higit tayo sa kapatid natin. Di ba? Bakit mo gagawin yan? Our Lord Jesus Christ, nagpakababa nga siya Panginoon ng mga Panginoon, Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari, nagpakababa para paglingkuran tayo. Tapos ikaw, i-claim mo that you are higher, you are greater than your fellow brothers and sisters in Christ. No, mga kapatid, hindi ka nakahihigit. Kaya kailangan ituturing natin yung isa't isa na mas higit siya. O di kaya mamahalin mo siya kung paano mong iibigin yung sarili. Mamahalin mo siya kung paano mong minamahal ang ating Panginoon. Amen? Amen. Hallelujah. Sa paglilingkod, mga kapatid, hindi po ito patagalan.
Hindi po dito pagalingan, 'di ba? Hindi dito payabangan. Sa paglilingkod, kailangan meron tayong unity. Sa paglilingkod sa Panginoon, kailangan meron tayong unity. 'Di ba? Kailangan united tayo in one spirit and one heart and in one mind. Ganon din sa isa't isa sa mga kapatid natin sa Panginoon, kailangan buo tayo. Kasi kinreate tayo para sa isa't isa. Hindi mo kakayanin kung ikaw lang mag-isa. Kaya yung katabi mo, kaya yung mga nakikita mo ngayon nandito, kasi we are created para naging isa tayo, maging buo tayo, and to build up each other. Sa paglilingkod, kailangan natin i-encourage at tulungan yung isa't isa. Kasi sa paglilingkod talaga, hindi naman siya pagalingan, hindi payabangan. Walang pakialam si Lord kung gaano ka nakatagal sa church. Ang tagal-tagal mo na sa church and yet, lumuluhod ka pa sa mga Diyos-Diyosan. Naglilingkod ka na sa Panginoon and yet you are worshiping the Babylon culture. Nakikisabay ka pa. Nakikihanda ka pa. Nakikihalubilo ka pa. You are created for God and only for Him. Diba? Sa paglilingkod, hindi patagalan, kundi sa paglilingkod, our goal is maturity. Sa paglilingkod ay pamaturan. Sa paglilingkod, hindi patampuhan, pabibehan. Na kapag nirebuke ka, magtatampo ka. Lalayo ka. Ano kaysa the wheels on the bus? Ba? The baby's on the bus. Hindi ka na baby. Hindi ka nakasakay sa bus. Nakasakay ka sa presensya ni Lord. Hindi sa bus. Sa presensya ni Lord ka nakasakay. Kaya huwag kang matampuhin. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tampuhin. Huwag kang pabebe. Pamaturan to, besh. Pamaturan to, hindi to pabebehan. Pamaturan, palaliman sa Panginoon, hindi payabangan. 'Di ba? Huwag mo ipagmamalaki kung ano man yung mga physical things na meron ka. Do not be proud of physical things kasi lahat talaga yan, mawawala yan. It will all perish. Lahat yan mawawala, pero ang salita ng Diyos mananatili hanggang magpakailanman, hanggang sa wakas. Hindi mawawala ang salita ng Diyos. Di ba? We are a servant of God. We are a servant of each other. And we are a church of God. Ano nga ba yung church? Church is a spiritual family, eating and fellowship with spiritual God. Church is not a building. Church is you. Church is you. You and you and you. And we are the church of God. We are not a building. We are a spiritual family, eating and coming together in fellowship and eating our spiritual food. We are the church. And I believe that you are a church. And that you are a good soil of the Lord. Kasi kung hindi ka church, kung hindi ka good soil ni Lord, wala ka dito. Kapag sinabi na Apostle yun, sinabi ni Lord na kapag sinabi ni Lord yung salita niya, kapag binigay niya yung salita niya, di ba? It will accomplish its purpose. Wala kang magagawa. Kaya ka nandito ngayon because you are a soil and you are a church of God. At pinili ka ni Lord para maging matatag, para maging isang buo, para maging parte ng church na ito, para patibayin, palakasin, at patatagin ang isa't isa. Amen? Hallelujah! Grabe, thank you, Lord. 2 Timothy chapter 3, verse 16. Di ba? Sabay-sabay din natin basahin. 2 Timothy chapter 3, verse 16. 1, 2, 3, fire! Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Grabe. Kung lalapit na kaya dito
dito mga kapatid. Hayaan nyo sa susunod, malaki na yan. Hindi nyo na kailangang magganyan ng mata nyo kasi sa susunod, gaganon na yung mata nyo, gaganon na kasi kayo na lang yung aaray kasi malaki na yung screen natin. Sobrang liwanag ng screen natin. Amen? Antayin nyo lang mga kapatid, parating na talaga yung building natin at saka yung malaking natin screen. Diba? Hindi na lang yan basta TV, LED na yan na. Thank you, Lord. Kiniklaim na namin. Na-receive na namin yan, Lord. Amen? Hallelujah. Everything that is written in the Bible comes from God's Spirit. It helps us in many ways. Diba? Kaya inaayos na ni Lord yung mga puso natin. Kaya ngayon tinuturuan niya tayo kung paano ba maging servant. Kasi paparating na yung blessings ni Lord para sa atin. Nandito na tayo sa pang-apat. Isipin nyo mga kapatid, dalawa na lang, mag-harvest na tayo. Sabihin mo sa kapatabi mo, dalawa na lang, mag-harvest na tayo. Dalawa na lang natin. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Diba? Hallelujah. Amen. Everything that is written in the Bible comes from God's Spirit. It helps us in many ways. The Bible teaches us what is true. It warns us when we are doing wrong things. It shows us what is right. It teaches us how to live good lives. Totoo naman, yung Bible talaga para siyang salamin. Diba? Kapag binasa mo siya, minsan nasasaktan ka kasi meron pang parte sa buhay mo na ibig sabihin mali pa. Kaya kapag binasa mo yung Bible, nakikita mo dun yung katotohanan. Nakikita mo yung katotohanan at nakikita mo kung ano pa ba yung mga mali sa buhay mo, kung ano pa ba yung mga bagay na hindi tama sa buhay mo. At kapag nakita mo yan, ipapakita niya sa'yo kung ano ba yung tama, ano ba yung mga bagay na dapat mong gawin. Tuturuan ka niya kung paano ba mamuhay ng tama, ng maayos. Tuturuan ka niya kung paano ba mamuhay ng naaayon sa kalooban ng Diyos. Amen? Hallelujah! Ephesians chapter 4, verse 11 to 13. So Christ Himself gave the apostles, the prophets, the evangelists, the pastors, and teachers to equip His people for works of service, so that the body of Christ may be built up until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Ang ating Panginoon, binigay niya yung fivefold ministry, which is consists of the apostles, the prophets, the evangelists, and the teachers. Para ano daw? To equip His people for works of service. Para i-build up ka, para ihanda ka sa paglilingkod. Diba? Sa paglilingkod, to be, diba? Sa paglilingkod, so that the body of Christ may be built up. Si Apostle, hinahanda niya tayo. Hinahanda niya tayo, sinishare niya tayo, pinapakain niya tayo na pinapakain ng salita ng Panginoon para magkaroon tayo ng kalakasan, para maging matibay tayo, so that we may be a one. Maging isa tayo sa Panginoon, na kung saan ang ating Panginoon is the chief cornerstone, and we are His body, and the apostles and the prophets is the foundation. Diba? Kaya si Apostle minsan nire-rebuke niya tayo, kaya niya tayo pinapakain, kasi para maging mature tayo. Kapag walang rebuke, hindi tayo lalago. Gusto mo, ipiplis ka lang ng ipiplis. Ayaw mo na sasabihin sa'yo yung mga mali sa buhay mo, yung mga maling bagay mo, na dapat mong ayusin, na dapat mong tuwirin para lumago ka. Diba? Kailangan talagang i-equip tayo. Kaya kahit masakit, tanggapin natin. Kasi alam naman natin sa sarili kung ano ba tayo, kung sino ba tayo, kung ano ba yung mga bagay na nagagawa natin. Tanggapin natin. Kasi para maging isang buo tayo, para ma-build tayo, at para maging mature tayo. So that we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God, and we became mature. And until we became mature, attaining to the whole measure of the fullness of Christ. Amen? 1 Peter chapter 2, verse 4 to 7. And coming to Him as a living stone, which has been rejected by people, it is a choice and precious in the sight of God. You also, as a living stone, are being built
up as a spiritual house, for a holy priesthood to offer spiritual sacrifices that are acceptable to God through Jesus Christ. Diba? And coming to Him as a living stone, ibig sabihin, living stone ka. Ibig sabihin, ikaw yung bricks na yan. You are a living stone of God. At sinabi dyan, our Lord Jesus Christ is the chief cornerstone. He is the head and we are the body. Ito tayo, we are the living stone. Ito tayo, ayan o, kapag inalis mo yung isa dyan, isa, dalawa o tatlong bahagi niyan, hindi yan magiging balance. Lulundo yan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, nandito tayo. Itinalaga tayo ni Lord para sa isa't isa. Pinakilala niya isa't isa sa atin para maging isang katawan tayo. Di ba? Ang katawan kasi natin, mga kapatid, isang katawan pero may iba't ibang bahagi. Our Lord Jesus Christ is the chief cornerstone and we are the body, the apostles and the apostles and prophets is the foundation. The apostles and the prophets, sila yung nagtitrain sa atin. Sila yung nag-i-encourage sa atin. Sila yung nagpapakain sa atin. Kaya nga sila foundation kasi ini-equip nila tayo. Ini-equip nila tayo para maging isang buo, di ba? Para ma-build up tayo bilang katawan, di ba? At ang head natin is our Lord Jesus Christ. Sabi ng iba, hindi naman ang foundation ng church is our Lord Jesus Christ, which is not. Ay, sinabi nga dyan? And coming to Him as to a living stone which has been rejected by people, but is a choice and precious in the sight of God. You also as a living stones are being built up as a spiritual, di ba? Ito pa rin sa kabila. Lang. Ephesians chapter 2 verse 19 to 22. So then you are no longer strangers and foreigners, but you are fellow citizens with the saints and are sons of God's household, having built on the foundation of the apostles and the prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone, in whom the whole building being fitted together is growing into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit. Kaya tayo tinitrain ni Apostle, kaya tayo pinapakain, kaya tayo binibuild up para maging isang katawan tayo, para magkaroon tayo ng unity and faith and knowledge of the Son of God. Di ba? Our Lord Jesus Christ is the chief cornerstone. Kaya nga talagang we are perfectly created to each other. Kaya hindi tayo perfect. 'Di ba? Hindi tayo perfect kasi ang ginawa ni Lord, hindi tayo perfect. Na kapag na-meet natin yung isa't isa, magiging isang buo tayo, tsaka tayo magiging perfect. Kasi it is the Lord who na ginagawa tayong perfect. 'Di ba? Kasi sa pagiging perfect natin, 'di ba? Perfect. Na alam mo 'yon, nakikita mo ito yung kapatid mo, maaaring mahina siya, hindi siya kasing lakas mo, hindi siya kasing tibay ng pananampalataya. Pero you are created to each other, 'di ba? Para maging join kayo sa isa't isa, mag-fit kayo sa isa't isa, para patatagin niyo isa't isa, para palakasin niyo yung isa't isa, 'di ba? We're a spiritual household or family of our Lord, serving others, strengthen each other, 'di ba? Sa salin, mga kapatid, ng Amplified Version, so then you are no longer strangers and aliens, outsiders without rights of citizenship, but you are fellow citizens with the saints, which is the God's people, and are members of God's household. You are a member of God's household, having been built on the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus Himself as the chief cornerstone, in whom the whole structure is joined together and it continues to increase, growing into a holy temple in the Lord, a sanctuary dedicated, set apart, and sacred to the presence of the Lord. In Him and in fellowship with one another, you also are being built together into a dwelling place of God in the Spirit. Nilikha tayo para sa isa't isa, di ba? Hindi ka na tinatawag na kaaway. You are no longer stranger or aliens. Di ba? Alien kung saan outsider ka, wala kang karapatan. You outsider without rights of citizenship. But instead, tinawag ka.
and are members of God's household. Saan mo gusto maging member? Member of God's household o member ng ng lending company? 'Di ba? Mamili ka kung saan mo gustong maging member. Kahit ako gusto ko maging member na lang ako ng tahanan ng Panginoon kaysa sa maging member ako ng lending company, masakit sa ulo. Masakit sa ulo talaga. May nare-receive akong text eh. Sabi sa akin na na bayaran ko na daw yung utang ko, ganyan-ganyan. Sabi ko, hindi naman pangalan ko yung nakalagay doon. Sabi ko, bakit number ko yun nandito? Paano nito nakuha yung number ko? Bayaran ko na daw yung utang ko kasi kapag hindi daw ako nagbayad, ganyan-ganyan, makukulong daw ako. Sabi ko, ha? Paano? Paano? Hindi ko alam. Wala akong utang. Hindi ko nga alam. Hindi ka kita kilala. Paano ka nag-text sa akin? Ay, iba yung pangalan na sinend mo, pero nakuha mo yung number ko. I am not a member of a lending company, but I am a member of God's household. Ganun ka din. Sabi mo, I am a member of God's household. I am not a member of a lending company. Nabubulo na sila Lowell din, ha? Diba? We are not a member of a lending company, but a God's household. Diba? We are having built on the foundation of the apostles and the prophets. Diba? Yung structure talaga natin, diba? Isa-isa talaga tayo, perfect talaga tayo, ginawa tayo para sa isa't isa. Kasi hindi po pwedeng may maliit na bahagi, purong malalaki lang. Meron talaga part na maliliit. Tignan nyo yung bahay niyan, diba? Merong maliliit na bahagi, merong iba-iba, merong kulay na bright, merong kulay na dark, merong mas maliit, merong mas mahabang bricks. Kasi kinreate talaga yan para sa isa't isa. They are created, being fitted, and joined together. Diba? Dilikha tayo para sa isa't isa. Mamaya malalaman nyo kung bakit nga ba tayo nilikha sa isa't isa. Bakit tayo naging perfect. Diba? Bakit tayo ginawa ni Lord na perfect para sa isa't isa. Hindi tayo perfect sa sarili natin, but we are being perfectly created for each other, to serve each other, and to serve God. Amen? Hallelujah. And now, how do we serve our spiritual family? Sabihin mo, serve! Serve. Mga kapatid, maglingkod ka na. Sabihin mo sa katabi mo, maglingkod ka na. You are not an attender of the church, but you are a member of the church. Sabihin mo sa katabi mo, you are not an attender of the church. You are a member of the church. Huwag kang manatiling nakaupo. Diba? Maglingkod ka rin. Itaas mo rin yung kamay mo. Umunat-unat ka rin dyan. Ihataw mo rin yung katawan mo sa pagsayaw sa Panginoon, sa pagpupuri sa Panginoon. Huwag mong hayaan na manatili kang nakaupo. Diba? Pag nakaupo ka dyan, makakatulog ka. Apostle, sino nga po yan? Si Nicodemo po yung apostle, diba yung nalaglag? Si Teko, di ba? Sobrang kakaupo niya, di ba? Kikinig siya ng salita ng Panginoon, natutulog siya, nalaglag, ayun, patay. Kaya wag ka mananatiling nakaupo, galaw-galaw din, di ba? Pag sinabi magpuri sa Panginoon, praise the Lord, hallelujah Lord, praise you Lord, purihin ka, Ama. Ganun magpuri sa Panginoon. Kaya nga, praise the Lord. Praise the Lord. Pag sinabing praise, masaya, maligalig. Sinabi, praise the Lord. Alive, alive, alive forever. Di ba? May ganun bang alive? Patay yun pagka ganun. Nakaganyan ka pa, alive, alive, alive. Sabi mo, alive, alive, alive forever. Lakasan mo. Galingan mo sa Panginoon sa pagpupuri. Sinabi, praise the Lord. Purihin mo si Lord. Sinabi ni Ate Chusha, sinabi ng song leader na, purihin mo ang Panginoon. Ikaw nakaganon ka lang. Huwag ganun mga kapatid. Ibuka mo rin yan. Ibuka mo rin yan bibig mo. Ganun mo rin yan. Baka mamaya pagbuka mo ganyan. Mamaya. Noong naalala ko kapatid, noong nagpa-practice kami, nagluluto pala si Kuya JR ng tuyo talaga. Sabi ko, kumakanta kami, pa-practice kami. Pagkanta kong ganyan, sabi ko, ano yun? Parang iba yung amoy. Parang amoy tuyo. Sabi ko, ganun ako. Bibig ko ba yun? Teka, sandali, nakakahiya. Baka mamaya bibig ko pala yun. Yung pala, nagluluto pala si Kuya JR ng tuyo, tapos naka-aircon pa kami. Kasi sabi ko sa inyo mga kapatid, yung bibig nyo, ibukan nyo yan, gamitin nyo yan sa pagpupuri sa Panginoon. Gamitin nyo yan para i-please si Lord. Huwag nyo gamitin yan para itikom o manahimik sa Panginoon. Kasi pag tahimik kayo sa Panginoon, tatahimikan din kayo ng Panginoon. Di ba?
kulang akong tahimikan. Huh? Pagalitan na ako ni Lord, yes Lord, nagkamali ako, pagalitan mo ako Lord, huwag ka lang manahimik sa akin. Kasi kapag tahimik si Lord sa'yo, doon naman malakas ang dyablo, ang demonyo sa buhay mo. Talaga, aatungal talaga ng aatungal yun. Grrr. Gaganon yun. Gigr talaga yun. Magigr talaga yun. Kaya kailangan magigr talaga yun. Kaya ang gagawin mo, ibubuka mo yung bibig mo, gamitin mo talaga sa pagpupuri sa Panginoon. Sabihin mo din sa kaway, grrr. Ganon-ganon ka rin. Grrr, ganon-ganon ka din. Nakikita ko kasi sa Facebook yung grrr na yan eh. Grrr. Amen. Hallelujah. Grabe, thank you Lord. Hallelujah. Again, how do we serve our spiritual family? Ulit sabi mo, serve. Yung serve na yan, may iba't ibang meaning pala yan. Nalaman ko lang din nung binigay ni Apostle tong preaching na to. Una, show up your care. Ulit sabihin natin, ano yung unang ibig sabihin ng serve? Show up your care. Huwag kayo mag-alala mga kapatid, malapit na tayo matapos. Show up your care. Ipakita mo sa kapatid mo na nag-care ka sa kanya, na nag-aalala ka sa kanya. Diba? Ay, sino talaga, grabe talaga yung pag-care niya. Lalo kay JR, kay EJ, kay Lowell, kay Allen. Talagang grabe mag-care yan. Nangaagaw talaga yan si Northpool eh. Nangaagaw, grabe talaga grabe mag-care yan. Kaya ang sabi na po sa sa'yo, maghanap ka ng sayo eh. Huwag ka nangaagaw ng ano eh. Diba? Show up your care. Philippians chapter 2, verse 3 to 4. Amen, hallelujah. In the way that you live, do not just try to help yourself. Do not be proud. Instead, respect other people. Think about other people as important than yourself. Do not think only about the things that you want to do for yourself. Each of you should think also about how you can help other people. Hindi ko to sinabi Hindi sa akin ang galing yan. Sabi ni Lord yan. Each of you should think also about how you can help other people. Hindi ko sinabi sa inyo na huwag niyong isipin lang yung sarili niyo. Diba? Sinabi ni Lord yan. Diba? Huwag kang self-love. Mahirap yan. Baka sa kaka-self-love mo, mamay gumaganon ka na dyan. Hindi mo na alam. Ganyan, sobrang self-love mo na. Wala na. Nabuang ka na dyan. Diba? Malin mo rin yung ibang tao. Mag-care ka din sa ibang tao. Isipin mo din yung ibang tao. Tulungan mo din yung ibang tao. Di ba sabi dyan, think about other people as more important than yourself. Diba? Itrato mo sila, ituring mo sila bilang mas mahalaga kaysa sa sarili mo. Diba? Minsan mahirap yan eh. Isipin mo na mas importante siya kaysa sa buhay mo. Diba? Mahirap yan. Pero wala tayong magagawa. Wala ka nang magagawa. Alam mo na, sinabi ni Lord eh. Wala tayong magagawa. Alam mo na. Sinabi ni Lord. Hindi ko sinabi yan. Sinabi ni Lord. Diba? Think about other people as more important than yourself. Alam mo na. Alam mo na, diba? Huwag mo ituturuin talaga na mas sigit ka o na mas importante ka. Huwag kang, sabi mo sa katabi mo, huwag kang pa-importante, besh. Huwag kang pa-importante, besh. Diba? Diba? Mas importante siya kaysa sa'yo. Huwag kang pa-importante ka sa sarili mo. Porkit halimbawa, hindi ka na-invite, diba? Magdadabog ka na. Hindi ka naka-attend, magtatampo ka na. Magagalit ka na. Hindi ka na-invite ng kapatid mo, ng best friend mo sa birthday niya. Magagalit ka na, magtatampo ka na. Grabe ka naman ka-importante. Uy, parang ikaw yung naghanda. Parang ikaw naman yung nag-prepare. Diba? Grabe naman yun. Tawagin mo si Sharon Cuneta doon. Balutin mo, di ba? Huwag tayong ganun mga kapatid. Think about other people as more important than yourself. Magpakita ka rin ng care sa kapatid mo, di ba? Show your care sa paglilingkod sa Panginoon, di ba? Huwag lang basta-basta fellowship ng fellowship, di ba? Tulungan mo rin yan. Kamustahin mo din yan. Kamustahin mo din yan. Baka mamaya nagkukulang na tayo sa kamustahan sa isa't isa, di ba? Man. Pangalawa, encourage them.
Totoo ba? I-encourage mo yung kapatid mo sa Panginoon. Huwag mong i-discourage, tulungan mo siya. Amen. 1 Thessalonians 5:10-11, He died for us so that whether we are awake or sleep, we may live together with Him. Therefore, encourage one another and build each other up just as in fact you are doing. Encourage one another sa paglilingkod. Huwag tayong makasirili. Pangatlo, regain strength in prayer. James chapter 5 verse 14-16, Is anyone among you sick? Let him call for the elders of the church and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord, and the prayer of faith will save the one who is sick, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. Therefore, confess your sins to one another and pray for one another that you may be healed. The prayer of a righteous person has a great power as it is working. Diba? Diba? Kapag nakikita mo yung kapatid mo, nag-i-Istanbul siya, ipag-pray mo siya. Pag nakikita mo nahihirapan siya, ipag-pray mo siya. I-anoint mo siya with the oil ng Panginoon. Diba? Wag mo siyang pagsabihan, ipag-pray mo siya. Huwag mo siyang i-rebuke sa harap ng maraming tao. Gaganyan mo siya ng gaganyan. Ipag-pray mo siya. At kausapin mo siya in private. Magpalakasan kayo para magpalakasan kayo sa isa't isa sa pamamagitan ng panalangin. Pang-apat, value your relationship, 'di ba? Huwag mong isasawalang bahala yung relationship mo. John chapter 13 verse 34-35. I give a new rule to you. Love each other. You must love each other as I have loved you. In this way, everyone will know that you are my disciples. They will know it if you really love each other. Mahalin natin yung isa't isa. Ingatan natin yung isa't isa. Di ba, pahalagaan natin yung isa't isa. Kapag nakita ng mga outsider, di ba, we are a member, kapag nakita tayo ng mga outsider na nagmamahalan tayo, na nag-care tayo sa isa't isa, na nagpapalakasan tayo, makikita nila na pati sila maa-amaze sila na truly the Lord is with you, that truly the Lord is in this place, that truly you are a dwelling place of the Lord. Amen? Hallelujah! Panguli, embrace accountability. Ecclesiastes 4:9-12, Two people who work together are better than one person who works alone. They can help each other to work well. If any one of them falls down, his friend can help him to get up. But it is terrible if you fall down when you are alone. There is nobody who can help you to stand up. Tulungan natin yung isa't isa. In times of trouble, di ba? In times of difficulties, tulungan natin yung isa't isa. Embrace accountability. Halimbawa ulit, kapag si Dayan, si EJ, si Shandy, nakita niya na nahihirapan si Dayan or may nagawa si Dayan, i-encourage niya, diba, embrace yung accountability, i-admit siya, magte-take action siya, kasi nga accountability, wala namang accountability nang wala kang tinitake action, diba? Ganon din si Dayan, kapag nakikita mo nahihirapan si Shandy, tinulungan ka niya, tapos, diba, nakita mo dumating siya sa panahon na siya naman yung nahihirapan, tulungan mo siya. Ganon din EJ, kapag si Kuya North, nakita ka niya na nahihirapan ka sa buhay mo, tulungan mo din si Kuya North sa tuwing nakikita mo na nahihirapan siya, embrace accountability to each other, kasi accountability naman talaga natin yung isa't isa. Walang may accountability sa atin, kundi yung isa't isa. At yung pamilya natin, accountability din natin yan. Eh ngayon, ano ulit ibig sabihin ng serve? 1, 2, 3, fire! Show up your gift, encourage strength, gain strength in prayer, follow your relationship, embrace accountability. Amen. Ayan po ang ibig sabihin ng serve. Ayan po ang ibig sabihin ng paglilingkod. Ayan po ang ibig sabihin kung paano ba maging servant, kung paano ba maging good stewardship of the Lord. Diba? Kasi diba, kinrate nga tayo para sa isa't isa. Jesus is the head of the church and we are His body. We must serve one another. 1 Corinthians chapter 12 verse 12-27, there is one body, but it has many parts. But all its many parts make up one body. It is the same with Christ. We are all baptized by one Holy Spirit, and so we are formed into
one body. It didn't matter whether we're Jews or Gentiles, slaves or free people. We were all given the same spirit to drink. So the body is not made up of just one part. It has many parts. Ayun, nakikita niyo, di ba? Iisang katawan, pero may iba't ibang bahagi. We are all parts of the church. We are all part of the household of God. Kinreate tayo sa isa't isa. Diba? We are being perfectly created, being fitted and joined together. Our Lord Jesus Christ is iisang katawan. Iisang katawan, pero may iba't ibang bahagi. Kaya huwag mo sasabihin na parang hindi ako naglilingkod sa Panginoon. Parang hindi naman ako bilong. Parang hindi naman ako bilong kasi parang hindi naman nila ako masyadong kinakausap. Ikaw yung kumausap! Diba? Parte ka, bahagi ka din yan. Kapag hindi ka niya, halimbawa, hindi ka niya masyado napansin, ikaw yung magpapansin sa kanya. Magpapansin ka sa kanya kasi nga, iba't ibang bahagi tayo. Di ba? May iba't iba tayong tawag dito. Yan. May iba't iba tayong responsibility sa church. Di ba? Ayun, talaga nakuha din. Thank you, Lord. Di ba? May iba't iba tayong responsibility. Si Apostle, yung pakainin tayo. Di ba? Pakainin tayo ng salita ng Panginoon. I-test din naman natin si Apostle. Birthday niya kaya, di ba? Oh, i-test din natin si Apostle. Wag tayong papayag na i-bless lang tayo ni Apostle. Mag-share lang siya ng word of God sa atin, pero tayo wala tayong sinishare, di ba? Ganon din sa kapatid mo, sa mga kapatiran natin sa Panginoon. Di ba? I-build up mo yan. Build up mo, tulungan mo yung isa't isa because we are one body but many parts. Ikaw ba gusto mo sa katawan mo, di ba? Ito katawan natin. Ikaw titignan mo eh. Meron kang ulo, may mukha, may tenga, lahat yan may purpose yan. Di ba? May purpose yan. Kahit nga yung nunal mo, may purpose yan dyan eh. Kalit-liit ang nunal, may purpose yan. Ibig sabihin, pagkakakilanlan mo yan. May purpose yan. Ikaw ang gusto mo ba? Ikaw ba mga kapatid, gusto mo ba? Di ba? Alam mo ba? Di ba? Gusto mo ba? Puro ka lang paa. Di ba? Paano ka makakarinig kung puro ka lang mata? Paano ka makakaamoy kung puro ka lang tenga? O, North, di ba? Paano ka magugustuhan ng crush mo kung puro ka paa? Gusto mo yung mukha mo mukhang paa? Di ba? Yung mukha mo puro kalyo, di ba? Di ba? Kasi nga, iba't ibang bahagi tayo, pero may iba't iba tayong purpose and responsibility. Kaya nga, iisang katawan at iisang pananampalataya sa Panginoon. We are created. Huwag mong hayaan na manatili kang nakaupo. Huwag mong mahayaan na manatili ka lang dyan sa pwesto mo nang wala kang ginagawa para sa Panginoon. Huwag mong hayaan na manatili ka dyan na wala kang ginagawa para sa kapatid mo. Kasi nga, we are, di ba, iba't ibang bahagi tayo. We are to help each other. We are to encourage one another. We are to strengthen each other. We are to, di ba, i-embrace natin yung accountability sa isa't isa. Kasi nga, iisang katawan lang tayo na may iba't ibang bahagi. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka puro paa. Di ba? Hindi ka puro paa, kaya wag kang magmukhang paa dyan, di ba? Diba? Iba't ibang bahagi tayo. Iba't ibang bahagi tayo. Kaya, gampanan mo. Hindi ka tinawag ni Lord, hindi ka dinala ni Lord dito para maupo lang. Hindi ka tinawag ni Lord dito para lang manatili ka lang makinig. Tinawag ka ni Lord kasi meron kang gagawin. Tinawag ka ni Lord kasi meron kang bahagi. Tinawag ka niya para maglingkod sa Kanya. Tinawag ka niya para maglingkod sa kapatiran mo sa pananampalataya. Tinawag ka niya para maglingkod sa church. Tinawag ka niya para paglingkuran yung pamilya mo. Huwag kang manatili. Gamitin mo lahat ng parte ng katawan mo sa pagpupuri sa Panginoon, sa pagluluwalhati sa Panginoon. Kasi yun naman talaga yung purpose niyan. Hindi yan